Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Nandito sa bahay, bakit ba? Ang tugon at agarang tanong ko sa kanya. Nang sagutin ko ang tawag niya mula sa pagkakagising sa aking pagkakatulog sa tanghaling iyon. Kanina pa ako tumatawag pero hindi ka sumasagot. Bumangon ka nga dyan. Pumunta ka dito sa school. May iutos lang ako sa'yo. Ang utos niya na parang isang command ng isang reyna na hindi pwedeng suwayin. Okay, maliligo lang ako. Ang medyo naiinis kong sagot kahit ayaw pang gumising ng aking utak at ng aking katawan sa pagkakahiga sa aming malambot na higaan. Huwag ka nang maligo at magmotor ka na lang papunta dito. Nagmamadali kami Sige na, may hinahabol kaming oras. Ang tuwirang utos ng misis ko na lalong nagdagdag sa pagkainis ko dahil tuluyan na namang naistorbo ang aking pagtulog sa tanghaling iyon. Madalas ang ganoong eksena simula nang naging every other day ang day off ko sa pinagtatrabahuhan kong ahensya. Lagi akong tinatawagan ng aking misis tuwing may maiisip na iuutos o may kailangan siya sa school na pinagtatrabahuhan niya na halos kalahating kilometro lang ang layo sa aming bahay. Konting hilamos ng muka, mumog ng mouthwash, at suot ng aking paboritong cargo jeans na tinernuhan ko ng windbreaker jacket at sandals na sandugo, ay agad akong pumunta sa school ni Mrs. gamit ang aking Yamaha Aerox na scooter. Pagdating ay agad akong pumasok sa school upang magtungo sana sa silid ni Mrs. kung saan siya nagtuturo, upang alamin kung ano ang kanyang ipapagawa o iuutos. Subalit sa bungad pa lamang ng kanilang school, ay agad ko nang nakita si Mrs. kasama ang tatlo niyang co-teacher na halatang inaabangan ang aking pagdating. "Dalian mo, Hasbi. Halika dito." Ang kaway sa akin ni Mrs. habang pinapapunta ko sa grupo nila na para bang nasa akin ang kasagutan sa kung anumang problema na meron silang apat na magkaka-co-teacher sa oras na yon. "Kailangang maihatid tong dokumento na to sa division office sa South ngayon." Ang agad na wika ni Mrs. pagkakuha sa isang malaking brown envelope na hawak ng isang kasama niya. "Saan ko dadalhin yan?" Ang tanong ko kahit pa may idea na ako kung saan yung division office at south na sinasabi niya. Dito sa Caloocan North kasi kami nakatira. At dito rin ang school na pinagtatrabahuhan ni Mrs. Kaya alam kong sa 10th Avenue sa Caloocan South ang tinutukoy ni Mrs. Pero kahit ganoon pa man, ay nagmaang-maangan pa rin akong nagtanong kung saan dadalhin yung malaking brown envelope na pinapadali nila sa kadahilan ng tinatamad akong magmotor ng malayo sa mga oras na yon. Sa division office nga sa South Caloocan, ang pagkukumpirma ni Mrs. na medyo nakangiti dahil alam niya siguro na malayo ang pupuntahan kong iyon. Grabe naman, pwede namang ipalalamove o ipagrab yan. Ang layo pa naman ang biyahe dun, mga 1 hour and 20 minutes. Ang pabiro pero makatuwiran kong sagot para maitago ang konting inis na nararamdaman ko sa gustong ipagawa sa akin ng misis ko o nila. "Hindi nga pwede dahil iaangkas mo si Tina papunta doon para dalhin tong envelope." Ang medyo naiinis na sabi ni misis sa akin. "May i-receive siya doon kaya kailangan ng signature niya." Ang pahabol ni misis. "Ano ba yan?" Ang tanging nasabi ko na lang nung hindi ako makapaniwala sa narinig ko sa sinabi ni Mrs. na iaangkas ko si Ma'am Tina na kasamahan niya papunta sa South na kunwari ay ayoko pero ang totoo ay gustong gusto ko. Ang totoo kasi ay kursunada ko si Ma'am Tina na co-teacher ni Mrs. Nasa around 30 o 33 na ang edad nito at may asawa na rin, subalit walang anak. Kaya parang dalaga pa ang itsura kung pagmamasdan, kahit pa may kaliitan ang height niya. Maraming magagandang katrabaho si Missy sa school na pinagtuturuan niya. Pero bukod danging si Ma'am Tina lamang ang tipo ko. Marahil siguro
ay sa madalas siyang pumunta sa bahay. Kasama pa yung dalawang kasama nila ni Mrs. na naroon rin sa sandaling yun. Si Tina at yung dalawa pa ang masasabi kong katropa ni Mrs. Eskwela. At madalas sila sa bahay tuwing may kailangan silang gawin o tapusing compliances, kaya doon ako nagkaka-interes o doon ako nagka-interes sa kanya. Kailangan kasi husband na may isa sa amin ng pumirma at i-receive yung mga dokumento doon. Ayaw pumayag ng advisor namin na ipalalamove yun. Importante kasi yun at kailangan ring ipasa ngayon itong dokumento na nasa loob ng envelope na to. Magmotor kayo para makaabot kayo at pakabalik din agad. Ang dagdag pa ni paliwanag ni Mrs. Sige na sir, please. Ang nakangiting sabi ng isa sa mga kasamahan ni Mrs. na si Ma'am Tricia. Si Tina ang iangkas buser kasi maliit lang at magaan. Hindi pwede ako kasi may pinapagawa pa sa akin si Madam Principal at hindi rin pwede si Ma'am Mary dahil baka ma-flat yung scooter mo sir at hindi kayo umabot sa oras. Ang biro niya na nagpatawa sa kanilang tatlo. Grabe ka naman Tricia, parang ang bigat ko naman. Ang sagot ni Ma'am Mary na may halong tawa, sabay hampas ng may kalakasan sa balikat ni Tricia. Aguy, ang lakas naman. Magdahan-dahan ka naman. Mababalian ako sa inong buto eh. Ang sabi ni Tricia na may halong overacting na lalong nagpatawa sa kanilang apat na magkakatropa. O sige na husby, lakad na kayo baka hindi umabot sa oras. Mahigit 1 hour and 20 minutes pa naman ang biyahe niyo. Daan kayo sa bahay, kunin mo yung helmet ko at yung jacket ko para magamit ni Tina. Ang utos ni Mrs. sa akin. Ikaw, di ka ba pwede? Ang tanong ko kay Mrs. Para kunwari, ay hindi ako excited na si Tina ang iaangkas ko sa aking Yamaha Aerox papunta sa South Caloocan. Tingnan mo naman yung tiyan ko. Iaangkas mo ko. Baka mamay magka-spotting na naman ako. Ang sagot ni Mrs. na 4 na buwan ng buntis sa mga sandaling yun. Okay, sige na. Bilisan nyo na at baka di nyo na maabutan yung advisor natin. Ang pagmamadaling utos ni Mrs. sa aming dalawa ni Ma'am Tina habang inihaharap ako sa direksyon ng gate ng kanilang school para paalisin na. Let's go po sir. Ang mahinahon pero malambing na boses ni Ma'am Tina na parang tinig mula sa alapaap habang inaaya ko para maglakad patungo ng gate kung saan iniwan kong nakapark ang aking scooter. Wow, pagkakataon ko na to. Ang taimtim na sabi ko sa sarili ko habang tinatahak namin ni Tina ang landas paalis ng kanilang school dahil maaaring magdikit kami sa isa't isa habang angkas ko siya. Noong makaalis na kami ay medyo na-frustrate ako dahil patagilid ang upo ni Tina sa likuran ko at kaliwang kamay niya lang ang nakakapit sa balikat ko noong umangkas siya sa aking scooter. Bago kami tuluyang umalis para pumunta sa bahay upang kunin ang helmet at jacket ni Mrs. na gagamitin niya. Ganun pa man, sa maiksing sandali ay hindi maiwasang dumuusdo siya sa aking likuran. Sapagkat nakatingkayad ang design ng likuran ng aking scooter kumpara sa ibang scooter. Idagdag pa ang pagiging maliit at magaan ni Ma'am Tina na hindi masyadong makapagbigay stress sa shock ng scooter ko. Kaya talagang mag-slide siya palapit sa likuran ko habang minamaneho ko ang aking scooter papunta sa bahay. Saglit lang kami ni Tina sa bahay para kumuha ng helmet at jacket, gaya ng inutos ni Mrs. Ibinigay ko kay Ma'am Tina ang jacket upang isuot niya habang sinusuot ko sa kanya ang helmet ni Mrs. para maayos ang strap nito. Ang liit ko kasi no? Ang nakangiti niyang biro sa akin nang magkatinginan kami habang nakayuko ako upang ayusin ang strap ng helmet sa leeg niya. Okay lang, bawi naman ang yung. Sisip-isip ko habang pasimpleng nakautingin ako sa neckline sa suot niyang school uniform bago pa man tumatakpan ng jacket ni Mrs. na kasalukuyang isinusuot niya. Pagsakay muli naman ng scooter ko, ay naglakas loob na akong sabihin kay Tina na ibahin ang pag-angkas nung napansin kong pumupwesto na naman siyang patagilid para umangkas sa scooter ko.
Dinahilan ko na baka mahirapan siya sa layo ng biyahe namin dahil hindi pantay ang upuan ng aking scooter at mahirap kung isang paa lang ang nakaapak sa footstep. Oo nga, ang hirap at parang mangangalay leeg ko nito pagpa-side. Tsaka baka mahulog ako sa kabilang side. Ang pagsang-ayo ni Tina na nakangiti na siya namang kinagalak ko ng palihim dahil posible na ang aking ninanais. Teka, paano bang pag-angkas dito? Ang natatawa niyang tanong sa akin nang hindi niya alam ang gagawin kung paano siya makakaangkas na nakaharap sa aking likuran. Iapak niyo muna ma'am yung isa niyong paa dito. Tapos, umakyat kayo at ihakbang niyo yung isang paa niyo sa upuan para maiapak niyo sa kabilang footstep yung isa niyong paa. Ang detalyadong turo ko sa kanya kung paano siya makakaangkas sa scooter ko sa pwestong nais ko. Habang binabaybay namin ang Quirino Highway papunta ng South Caloocan, makailang ulit kong sinubukang magpatakbo ng mabilis at biglang hihinto kapag may alanganing sasakyan na hihinto sa harapan namin upang mag-slide sa likuran ko si Tina. Kahit ilang ulit na dikit ang katawan niya sa likuran ko dahil sa ginagawa kong sadyang biglang pagpreno, ay wala naman akong narinig mula sa kanya na paalala na magdahan-dahan ako sa aking pagpapatakbo at pagpreno. Bagkus ay parang napabuti pa nga yun dahil tinanong niya ako para magpaalam kung pwede raw ba siyang yumakap sa akin. Dahil natatakot siya sa bilis kong magpatakbo noong paintuin kami ng traffic enforcer. Kasabay ang iba pa naming kasabayang sasakyan sa crossing ng Mindanao Avenue. Ikaw ma'am, pwede naman para safe. Hindi naman siguro makikita ng mister mo na nakayakap ka sa akin eh. Ang tugon ko sa kanya na medyo nakangiti habang napagmamasdan namin ang mukha ng isa't isa sa isang side mirror ng aking scooter. Sige sir, yakap ako ha para safe. Ang bilis kasi ng takbo natin. Tsaka hindi naman siguro makikita ni Ma'am Cheche na nakayakap ako sa'yo ngayon. Ang ganitong biro ni Tina sa biro ko sa kanya na hindi naman malalaman ng mister niya na nakayakap siya sa akin. Wow, swerte ko naman. Ang mahinang sabi ko noong yumapos na si Ma'am Tina sa akin. Salitang mahina na siya lang ang makakarinig at hindi maririnig ng ibang mga kasabay naming rider na nakahinto rin sa crossing ng Mindanao Avenue. Anong swerte sir? Ang tanong niya sa akin nung marinig niya yung sinabi ko na yon. Wala. Sabi ko swerte ng mister mo pag niyayakap mo siguro. Ang simple pero makahulugan kong sagot sa kanya. Sa mahinang boses lang na kami lang ang nakakarinig. Bakit naman swerte ng mister ko sir pag niyayakap ako? Ang pang-uusisa niya sa tinuran kong biro na sinagot ko lang ng isang simpleng salita na wala habang nakangiti ako. Ano nga sir? Bakit swerte? Sabihin mo na sir. Ang parang pangungulit na ni Tina sa akin para malaman kung bakit ko nasabing swerte yung mister niya sa kanya. Kunwari ka pa. Alam mo naman ang sagot. Nagmamaang-maangan ka pa. Ang mahina pero nakakatawa kong sagot kay Tina. Na sa isip-isip ko na nagigets niya yung ibig kong sabihin. Hindi nga sir, ano nga yun? Bakit naman swerte siya? Ang pagmamaang-maangan niyang tanong na sinagot ko na ng diretsyo. Ang hot mo kasi ma'am. At ang ganda pa. Ang sabi ko habang unti-unting umaatras ng bahagya. Walang sagot si Tina sa birong may halong katotohanan. Bagkus ay kumalasto sa pagkakayakap sa akin at ibinalik muli sa magkabilang balikat ko ang kanyang kapit para ilayo na rin ang kanyang sarili sa akin. Naisip ko tuloy na parang mali yung binitawan kong salita sapagkat hindi na siya yumapos sa akin hanggang igaw na ng traffic enforcer ang daloy ng trapiko para sa linya namin. Muli kong pinatakbo ang scooter ko. Nangihinayang ako kung hindi lang sana ako nagsalita ng ganun. Inisip ko na nagkamali ako at ganoon na lang ang mangyayari buong biyahe namin. Yung nakakapit na lang siya sa magkabilang balikat ko
habang pupunta kami sa South Caloocan hanggang makabalik kami sa North Caloocan. Pero hindi ko inaasahan na sa paghinto uli namin sa may bandang Tandangsora Avenue dahil inabutan kami ng red light, ay muli na namang yumapos sa akin si Ma'am Tina. Yakap na may halong ngiti at lambing sa pamamagitan ng pagdikit niya ng kanyang muka sa aking balikat noong tingnan ko siya sa side mirror ng scooter ko, na kanya namang napansin. Kaya napangiti na lang rin ako sa kanya, na ginantihan naman niya ng isang manipis na kurot sa aking tiyan. Dahil sa isang magandang senyalis na yun, ay hinawakan ko sa unang pagkakataon ang kamay na ginamit niya sa pagkurot sa akin para alamin kung umamo na ba talaga ang magandang nilalang na to sa akin. Hindi nga ako nabigo dahil walang pagtutol si Tina nang subukan kong makipag-holding hands sa kanya na may halong pagpisil sa palad na animo ay para kaming mag-asawa o magkarelasyon. Natigil lamang yun nang kailangan ko na uling magmaneho noong mag-green na ang ilaw sa stoplight. Nanatili si Tina na nakayapos sa akin habang tumatakbo kami sakay ng aking scooter. Dumating kami ng maaga sa division office sa South Caloocan. Nakuha ko lang ng 45 minutes ang biyahe papunta doon. Mas maaga ng 35 minutes kesa sa inaasahang oras na 1 hour and 20 minutes o 80 minutes na biyahe na nasabi ko kay Mrs. kanina bago kami umalis ni Tina. Sa totoo lang kasi 1 hour and 20 minutes talaga ang biyahe papunta sa South Caloocan pag galing sa North Caloocan tuwing umaga. Pero iba sa bandang tanghali dahil patay na ang oras o patay na oras yun at walang masyadong sasakyan kaya maaga talaga kaming makakarating ni Ma'am Tina sa division office nila. Naibigay niya ang envelope na dala niya at nakuha rin agad ang kailangan nilang dokumento kaya ina-expect ko na maaga rin kaming makakabalik sa North Caloocan kung wala kaming ibang side trip na gagawin. Ang aga pa ma'am, balik na ba tayo sa North Caloocan? Ang tanong ko sa kanya noong palapit na siya sa akin pagkatapos siyang kuhanan ng picture ang kanyang sarili o mag-selfie sa harap ng gate ng division office. Oo nga sir ang aga pa. Sayang naman kung babalik tayo agad sa North. May naisip ka bang magandang gawin o puntahan natin dito sir? Ang mahiwagang tanong ni Tina habang nakatingin ng diretso sa akin na para bang naghihintay ng kasagutang kakaiba. Mag-check-in muna kaya tayo. Joke lang. Ang matapang kong biro kay Tina. Sabay bawing isang joke lang yun. Habang inaayos ko ang strap ng helmet sa leeg niya pagkatapos niyang isuot at yung jacket ni Mrs. Ikaw sir, bahala ka. Ang nakangiti niyang wika sa akin bago kumapit sa aking balikat upang umangkas uli sa aking scooter. Hindi nga ma'am. Okay lang ba sa'yo na doon muna tayo pupunta? Ang ulit ko. Baka kasi nagbibiro lang din siya. Bahala ka nga sir. Ang kulit mo naman sir. Parang ayaw mo yata eh. Ang sagot niya na may tanong. Sagot na hindi direktang confirmation pero sapat na para makonvince ako na payag siya na mag-check-in muna kami. Okay, tara ma'am. Ang masayang sabi ko dahil hindi ko na maitago ang excitement sa aking pagkatao. Sir, kalma lang. Masyado ka namang excited. Ang sabi ni Tina noong ihataw ko agad ang aking scooter sa unang arangkada pa lang ng pag-alis namin mula sa tapat ng gate ng division office. Pasensya ka na ma'am. Baka kasi biglang magbago pa yung isip mo eh. Kaya mamadaliin ko na para makarating agad tayo dun. Ang medyo malakas kong biro kay Tina habang tinatahak namin ang 10th Avenue sa South Caloocan. Halos hatiin ng scooter ko ang kalsada ng 10th Avenue, B. Serrano Street, EDSA southbound, Balintawak, pabalik sa EDSA northbound, at patungo ng bagong baryo kung nasaan ang munting hotel kung tawagin ko dahil halos 10 minuto ko lang binaybay yun galing division office. Pinahinto muna ako ni Tina sa kalsada.
kung saan abot tanaw na namin ang entrada ng mga sasakyan patungo sa lugar para mag-update raw muna siya sa misis ko at sa GC nila. Medyo kinakabahan ako nang sabihin ni Tina yun. Iniisip ko kasi na baka isang patibong lang ang lahat ni misis at si Ma'am Tina ang ginawang pain para subukan ako. Pero napawi rin lahat ng kaba ko nang marinig ko yung sinabi ni Ma'am Tina sa misis ko habang kausap niya to sa kanyang cellphone. Friendship, kadarating lang namin dito sa division office. Naibigay ko na yung envelope, kaso kaalis lang ng advisor natin kasama yung ibang head para mag-snack. Hintayin na lang siguro namin. Hindi naman naabot ang 15 minutes yung mga yun eh. Ang pagsisinungaling na ulat ni Tina sa aking misis. Okay na sir. Mag-send naman ako ng picture ngayon sa GC namin na kunwari nasa division office ako. Nag-picture ako dun kanina ng marami. Ang sunod-sunod itong sabi na siyang nagpabilib sa akin. Ang galing mo palang gumawa ng kwento, ma'am. Napaka-natural. Ang natatawa ko nilang nasasabi noong nakapag-send na ng selfie niya si Tina sa group chat nilang apat ni na Mrs. Tricia at Mary na kunwari ay naroroon pa siya sa may gate ng division office para sa update na sinasabi niya bago kami tuluyang nagtungo sa entrada ng lugar para sa mga may sasakyan. Inihinto ko ang scooter ko sa tapat ng babaeng nakatayo na siyang nagsisilbi bilang cashier at attending officer para sa mga taong gustong mag-check-in sa kwarto na may sariling parking lot. Parang inaadya talaga ng pagkakataon na maging maswerte ako sa araw na yun dahil maraming bakanting kwarto na may sariling parking lot at hindi na namin kailangang maghintay na may mag-a-out. Diretso sa room na may sariling parking lot, agad kami ni Tina na itinuro sa akin ng attending officer pagkatapos kong magbayad at bumili ng 2 bottled water. Sa sobrang excitement, ako na ang nagbaba ng roll-up door noong makita kong kumpleto naman ang unan, kumot, tuwalya at hygiene kit sa loob ng kwarto na binigay sa amin. Hindi ko na hinintay na gawin pa yon para sa amin ng room boy na busy sa pag-aasikaso sa naunang sasakyan na dumating kaysa sa amin. Bakit parang kabisado mo na dito? Siguro palagi kang nandito, no? Ang hindi ko alam na pagtataka o pagbibiro ni Tina noong nasa loob na kami ng pribadong kwarto. Ano kasi, ilang beses na rin kami nagpunta dito ni Mrs. Nung girlfriend ko pa lang siya. Dumadaan din kami dito pag sinasamahan ko siyang pumunta sa division office niyo noon. Ang kalahating katotohanan at kalahating kasinungalingang paliwanag ko kay Tina na kanya namang pinaniwalaan. Ganon? Madalas pala kayo ni Cheche dito kahit hindi pa pala kayo kasal noon, ang nakangisi niyang sabi. Totoo naman, hindi pa kami kasal ni Mrs. noong dinadala ko siya sa lugar na yun. Sa tuwing matatapos ko siyang samahan sa division office. Actually, hindi ko pa nga girlfriend noon si Mrs. Sadyang uhaw lang talaga kami ni Mrs. noon, kaya kahit wala pa kaming relasyon, ay may mga nangyayari na sa amin. Pero hindi ko na sinabi yon kay Tina. Ako na muna yung unang mag-shower, sir. Ang paalam sa akin ni Tina habang kinukuha ang tuwalya at isang hygiene kit na nasa kama bago tutuluyang nagtungo sa CR. Wala sigurong 10 minuto nang muling lumitaw si Tina nang nakatabis na lang nang siyang nagpawaw sa akin dahil humulma sa tuwalya niya ang sexy at nakakaakit niyang katawan. Parang hindi siya teacher kapag hindi naka-uniforme dahil sa height niyang 4'11" na naitanong ko sa misis ko dati. Samantalang 5'11" naman ang height ko. Kaya malayo ang height discrepancies naming dalawa na siyang nagpapa-excite sa akin dahil naaalala ko sa height niyang yun yung girlfriend ko dati na kasing liit niya na halos mawala ng malay kapag nasa kama kami. Ang swerte ko naman. Ang nakangiti kong sabi habang papalapit ako sa kanya. Pero agad tong umiwas at inutusan ako na mag-shower muna. Kaya dumiretso na lang ako sa banyo pagkakuha ng isang tuwalya at hygiene kit. Hindi na ako nagtuwalya nang lumabas ng CR.
Pero napansin kong madilim na sa loob ng kwarto namin. Marahil pinatay na ni Tina ang lahat ng ilaw kanina. Kaya sinadya kong hindi isara ang pintuan ng banyo kung saan ako galing para magkaroon ng konting liwanag. Yung pinto ng CR, sir. Baka pwedeng pakisara. Ayoko nang may ilaw eh. Ang pakiusap niya habang nahihiyang tumingin sa akin. Okay lang yan. Sakto lang ang liwanag na yan. Hindi maliwanag at hindi rin madilim. Sakto lang para makita ko yung cute mong mukha at iba pa. Ang pagtanggi ko sa pakiusap niya habang pinipilit kong hilain pa ibaba ang puting kumot na bumabalot sa kanya na kanya namang pinigilan kunwari. Wow! Ang tanging nasabi ko na lang ng kusa dahil sa pinaghalong paghanga, pagkatakam at kasiyahan nung bumungad na sa akin ang lahat kay Tina pagkatanggal ko ng kumot. Unti-unti akong sumampa at yumakap sa magandang binibini na pilit sinasabi ng isara ko ang CR para mawala ang liwanag. Tumanggi pa rin ako. Ayoko kasi ng tinatawag ng iba na lights off. Feeling ko kasi para akong bulag kapag ganoon. Oo, nandun yung intense at sabik. Pero hindi ganoon dahil hindi ko masilayan yung reaksyon sa mukha ng babae. Unti-unting dumapo ang halik ko kay Ma'am Tina. Patungo sa tenga pa ibaba. Kisabay ng haplos ko ay napakagatlabi na lamang siya. Umari ko ang katawan hanggang sa tuluyang mawala sa sarili. Kung hindi nga lang bawal, ay baka nag-iwan pa ako ng pulang marka sa kanya. Kaso baka magkagulo, kaya kinalimutan ko na lang yung bagay na yun. Nasabi ko pa nga ng swerte talaga ng mister niya. Pero ayaw niyang banggitin ko ang mister niya dahil baka makonsensya daw siya. Pero totoo naman. Sa kabilang banda kasi ay parang nakakapagdagdag intense sa akin yung mga ganong eksena. Yung iniisip ko na may lalaki kong inagawa ng putahe. Nang mga sandaling yun, walang pagtutol si Tina sa akin. Nakapikit lang to hanggang sa kusang binukas niya ang mga binti at iyakap yun sa aking bewang na para bang hinihiling nito na wag na siyang pag-antayin pa. Sa puntong yun, wala akong sinayang na sandali. Halos magmakaawa at kumapit ng mahigpit sa aking braso si Tina nang sa wakas ay madala ko siya sa alapaap. Hindi ko makakalimutan ang reaksyon niya. Ang maganda niyang mukha na halos panaw ng ulirat habang nagmamakaawa sa akin. Pagmamakaawa na sana'y hindi na matapos ang sandaling nasa kama kami at sabay na nagkasala. Doon inamin ni Tina na higit daw ang aking kalamangan sa mister niya pagdating sa kama. Doon din inamin sa akin ni Tina na gustong-gusto niyang magka-baby. Kaso nga lang ay pareho silang may problema ng mister niya. Kaya pareho rin raw silang nagpapadoktor. At may iniinom na gamot para magka-baby. Posible naman raw magka-baby sila. Kaya lang habang tumatanda sila, ay paliit na ng paliit ang chance na magkakaanak pa sila. Kaya bago kami masatisfy sa isa't isa, ay binuhos ko lahat ng makakaya ko para matulungan si Ma'am Tina sa kanyang problema. Para sa akin kasi isang karangalan ang matulungan ng isang magandang ginang na hirap magka-baby. Bago sa akin na mag-request ang babae ng ganun. Kadalasan kasi, nakikipaghiwalay sa akin yung mga nakakarelasyon ko na dati na may iniingatang karir o pamilya dahil takot silang madisgrasya ko at masira ko ang kanilang buhay o pamilya. Kaya wala akong maramdaman na takot o kaba sa mga sandaling yun. Dahil naiisip ko na parang tulong ko na lang rin yun kay Ma'am Tina at sa mister niya. Yung pagtugon ko sa hiling niya para magkaanak sila. At hindi naman yon mahalata ng mister niya at ng misis ko sa mga early years kung sakali nga na magbunga ang aming kasalanan. Pagkatapos magbihis at ayusin ang lahat ni Ma'am Tina, ay naghanda na kami para bumalik sa North Caloocan. Muli, angkas ko siya sa aking scooter na Yamaha Aerox, habang nakayakap siya sa akin at nakadikit sa likuran ko. Sakto ng 50 minutes nang makabalik kami sa school nila ni Mrs. At doon nakatingin na lang ako kay Tina mula sa labas ng gate dahil hindi ko na siya sinamahang pumasok sa loob ng school
para puntahan sina Mrs. Agad akong umuwi sa bahay namin ni Mrs. upang magpahinga. Dahil sa edad kong 42 ay medyo nakakapagod at masakit na rin talaga sa balakang ang magmotor ng malayo. Idagdag pa ang nangyari sa amin ni Tina. Pero hindi ko magawang magpahinga kahit na nakahiga na ako. Dahil patuloy pa rin sa isipan ko ang alaala ng mga kaganapan na nangyari sa amin ni Ma'am Tina. Bandang 5:30 p.m. nang mapansin kong umuwi na ng bahay namin si Mrs. Pero hindi siya nag-iisa. Dahil naririnig ko ang boses ng mga ka-friendship niya. Maliban sa boses ni Tina na hindi normal dahil maingay ito kapag pumupunta sa bahay. Kaya lumabas ako ng aming kwarto para tingnan kung kasama nila si Ma'am Tina dahil parang hinahanap-hanap ko agad siya nung araw na yun. Kahit pa saglit pa lang na gumawa kami ng kasalanan. Walang paglagyan ng saya ko nung makita kong kasama rin nila si Tina at nagkatinginan kami nito. Pero syempre hindi ko yun pwedeng ipalhata sa kanila kaya pinilit kong umakto ng normal katulad ng mga dati kong ginagawa tuwing naroon sila sa bahay. Naroon sila sa bahay namin para pag-aralan yung mga dokumento na kinuha namin ni Tina sa division office. Mga dokumento yon na binigay ng kanilang advisor para sa kanilang doctorate degree na usually sa bahay talaga namin nila pinag-aaralan. Kaya maraming beses kong natingnan si Tina sa mga sandaling yun na hindi ko naman nakitaan ang pagkailang sa aking misis. Parang wala lang. Normal na normal ang pakikitungo niya kay misis, na tropa niya at parang ate na niya akong ituring. At ganoon rin naman sa akin tuwing makikihalubilo ako sa kanila pag tinatawag ko ni misis para tulungan sila. Pagsapit ng gabi ay tumambay ako sa maliit naming beranda na lagi kong ginagawa para abangan ang pagdaan ni Tina na laging sinusunto ng kanyang mister kapag ginagabi to sa amin. At ganoon rin naman yung paglabas ng dalawa pang tropang co-teacher ni Mrs. na lagi ko namang hinahatid ng aking kotse sa National Road para makasakay naman ng jeep. Maya-maya pa ay tapos na nga ang group discussion nila Mrs. At dumating na nga ang mister ni Ma'am Tina na galing sa trabaho, sakay ng kanyang scooter na Yamaha NMAX na version 1 para sunduin siya. Gaya ng dati, muling nagpasalamat sa akin si Tina nung madaanan ako nito sa beranda. At ganoon rin ang kanyang mister na laging bumabati sa akin na lagi ko namang sinusuklian ng isang ngiti o pagtango bago sila umalis. Tagumpay, mukhang walang bulilyaso. Ang sabi ko sa sarili ko habang tinitingnan ko paalis si Tina, angkas ng kanyang mister sa kanilang Yamaha NMAX. Simula noon, ay maraming beses pang nagtabi kami ni Tina sa kama para dagdagan pa ang kasalanan namin na hindi namin maiwasan. Isang araw, habang binabantayan ko si Mrs. na nakakonfine sa hospital dahil kakatapos lang nitong isilang ang aming kalawang anak, ay dumalaw ang ilang mga katrabaho niya para kumustahin siya at makita na rin ang aming bagong silang na baby. Kasama nila si Tina at masaya nilang pinalita kay Mrs. na buntis na rin to. Balita na nagpakabog sa aking puso, lalo na nung palihim na magkatinginan kami nito. Sa wakas friendship, natupad na rin yung pangarap mo, magkakababy na rin kayo ni hubby mo. Ang masayang bati ni Mrs. habang nakahawak to sa kamay ni Ma'am Tina na nakangiti lang. Noong araw na yon, pagkatapos lang dumalaw kay Mrs., ay nagpadala ako ng mensahe kay Tina sa pamamagitan ng text message para batiin rin siya. Hindi ko alam sir kung sino sa inyong dalawa ng mister ko ang ama nitong pinagbubuntis ko. Kayong dalawa lang naman ang lalaki sa buhay ko eh. Pero wag kang mag-alala sir. Hindi ako manghihingi ng support. At wala ring makakaalam kahit sino na ikaw ang ama nito. Kung sakaling sa'yo nga to. Maraming salamat sir. Ang mensaheng sagot ni Tina, nagad ko rin namang binura para walang ebidensya. At doon na nga natapos ang lihim naming pagkikita ni Ma'am Tina na alam naming kapwa na hinding-hindi namin makakalimutan.